Habang nagbabalot ako ng gamit, ang sabi sa akin ni Papa, "Huwag mong dalhin lahat ng gamit mo at kukunin pa kita." Araw-araw ko siyang hinintay. Gabi-gabi akong umiiyak, pero hindi nangyari. 14 years old pa lang ako na magkaroon ako ng boyfriend at siya naman ay 21. Nagkakilala kami noon sa isang pageant dahil sumasali ako ng mga panahong yon. Hanggang sa niligawan niya ako at naging kami. Sobrang strict ng parents ko pero patago kami nagkikita at nagdi-date. Halos lagi kami nagkikita sa bahay nila, legal kami sa kanila at magkabarangay rin kami. One time ay may nangyari sa amin at pagkalipas ng ilang araw, no-open ng kuya ko yung Facebook ko at nabasa niya ron na nakikipagkita ako sa boyfriend ko at may nangyari na sa amin. Hanggang sa nalaman na rin ng parents ko at ilang beses nila akong tinanong kung meron nga nangyari pero hindi ako umamin kasi ang balak ng magulang ko ipakulong ang boyfriend ko. Nakiusap ako kay mama na wag nang ipakulong at hihiwalayin ko na lang, kaso hindi siya pumayag at sinaktan na ako ni mama at papa hanggang sa kinulong na nila ako sa kwarto namin. Hindi ko alam kung ano yung gagawin ko sa panahong yon, kung pupuntahan ko ba yung boyfriend ko. Nawalan na rin kasi kami ng communication at binasag ni mama yung cellphone ko hanggang sa naisipan kong tumakas at lumayas. Ang kaso naisip ko kung lalayas ako baka ipakulong pa rin niya ang boyfriend ko. Kaya ang naisip ko na lang ay puntahan siya at umalis na lang kami pareho. 1 AM ng madaling araw ay pinuntahan ko siya sa kanila. Naglalakad ako noon at naabutan ko siya nakasama yung mga barkada niya at nakatambay. Nung time na yon ay agad-agaran kaming nagtanan. Nung napagkwentuhan na namin ang lahat ng nangyari ay pumunta kami sa kakilala niya sa isang palaisdaan at kinabukasan ay pinaalam ng boyfriend ko sa mama niya ang nangyari. At agad na tumawag ang mama niya ng konsihal para magpatulong at makipag-usap sa mga magulang ko. Kinagabihan ay pinamulungan na kami at nagkita na ang both parents namin. At dahil nga sa nangyari, pinaako ng mama ko ang pag-aaral ko sa parents ng boyfriend ko. Sobrang sama ng loob ng mama ko sa akin at ang unang tumanggap sa akin ay ang papa ko. At habang nagbabalot ako ng damit, ang sabi sa akin ni Papa, "Huwag mong dalhin lahat ang gamit mo at kukunin pa kita." Sobrang niyakap ko si Papa at napaiyak ako. Araw-araw hinihintay ko na kunin nila ako. Gabi-gabi akong umiiyak at halos 2 taon din akong naghintay na kunin nila ako. Kaso hindi yon nangyari. Kahit na nga sinasabi ng mga kumare at kapatid ni mama na kunin na ako kasi hindi naman daw ako buntis pero hindi na talaga ako kinuha ng magulang ko. At nung 17 na ako ay napag-alaman ko na meron palang nangyaring aksidente kay mama. Hindi siya sinagot ng nakabunggo at lahat ng naipundar ni mama naglaho na. At dahil sa private school ako nag-aaral nun kaya siguro hindi na kaya ni mama na paaralin pa ako. Sa ngayon ay okay na kami at 20 years old na ako. Nagbunga na rin ang pagsasama namin at ngayon ngay 3 taon na siya. Sa ngayon ay nagbi-business kami ng partner ko. At dun ngay nakapundar na rin kami ng bahay at sasakyan. Dun po sa nangyari sa akin noon, Mami Lynn, ano po ba yung may advice niya sa akin? Letter sender, Isay. Gusto mong makarinig ng advice sa dating ikaw? Well, sinuwerte ka kasi nairaos nyo ang buhay nyo kahit sobrang tigas ng ulo nyo at pinanindigan nyong dalawa kahit labag sa mga magulang nyo. Napakasakit bilang magulang na kahit anong pigil mo sa anak mo, hindi mo masupil. Bilang isang magulang kasi kapag nag-fail ang anak, kanino ba ang sisi? Syempre sa magulang. At kung maging successful, sa magulang pa rin ang papuri. 14 years old, naisipan mo na yung bagay na yon. Sobrang pusok mong bata. Sa sobrang curious mo, hindi ka natakot gawin. Sa bagay never ka talagang natakot kasi nakipagtanan ka pa sa kanya, inilaban mo pang talaga. Ramdam ko na nagsisi ka kasi nag-aantay kang kunin eh. Kaso hindi na rin talaga nangyari. Thank God na naging maayos ang buhay nyo, do napakabata nyo pa nang pasukin nyo yan. Para sa mga kabataan ngayon, huwag kayong magmadaling pasukin ng pag-aasawa. Hindi lahat may happy ending at hindi lahat ay fairy tale. Suntok sa buwan makapili ng lalaking swerte ngayon at babaeng maalam sa buhay at maalaga sa pamilya bilang ina. Lagi kayong makinig sa pangaral ng mga magulang nyo. Yung paggising pa lang namin sa umaga, kakainin nyo na agad ang iniisip namin. Sa gabi naman, kung paano kayo kapag wala na kami. Ang gusto lang naman namin ay maging maayos kayo at huwag danasin ang hirap ng buhay. Huwag kayong magmadali, darating kayo dyan. I-enjoy nyo lang hanggat bata pa. Kasi once na pinasok nyo ang pag-aasawa, for sure ako na kahit anong swerte mo sa buhay ngayon, may isip mong bumalik sa nakaraan para ulitin ang iyong kabataan.